Nitong nakaraang linggo, ano yung mga nakabigay sa'yo ng stress? Stress. Meron. Ang dami kong iniisip na minsan pinagsasabay-sabay ko yung mga kung ano-anong bagay. Tapos ngayon, sakit pa ng ulo ko. Minsan di ako makatulog na sa gabi. Isa yun sa stress. Ang hirap nung sobra palang sikat. Na gano'n na. Oo nga. Tayo dito lahat sikat tayo, pero yung si Rab, si Joms, tapos medyo ako din. Medyo konti lang. Lahat sa'yo nakatingin eh. Tapos, kailangan laging kailangan ready ka sa lahat. Ready ka lang sa lahat. Ikaw laging tingnan ng tao. Tapos nakakapagod. Minsan naisipin mo na lang, kahit isang linggo lang, huwag niyo muna ako pansinin. Tapos si Jobs, parang di na natutulog. Lord, ikaw lang ang tunay na kasiyahan, kaligayahan sa buhay. Lord, ikaw lang ang point ng buhay. So Lord, salamat sa reminder mo ngayong umaga. Mangusap ka, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang maluwalhati sa gagawin namin, Lord, sa lahat ng ito. In Jesus' name, amen. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay nagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay nagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos
ang aming puso ay maging bukas, Lord, sa mga corrections at nais mo mabago sa aming buhay. Lord, pagpalain mo po ang team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val at ni Rab, Lord, sa team na gagawin nila sa maghapon ito. Ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila. Ikaw ang patuloy na magbago sa amin, Panginoon. Dalhin mo kami, Lord God, sa iyong layunin at yung nais mo para sa aming mga buhay. So we ask and pray in Jesus' name. Amen. Maganda tong series na to kasi tungkol sa buhay. Mapag-iisip ka tungkol sa buhay, sa Diyos, sa pananampalataya. Ang napansin ko hanggang last week, maraming tagumpay na. Yung dating walang motor, nagkakamotor. Yung nagkamotor, nagkasasakyan. Nagkalupa, nagkabahay. Umangat yung mga channels. Ano? So, nakikita nila yung success. Nagiging totoo ang Bible study minsan pag alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, just for this week, ang simpleng tanong lang, nitong nakaraang linggo, ano yung mga nakabigay sa'yo ng stress o problema? Kasi yun po minsan ay nagiging point of prayer. Pwedeng ipag-pray, pwedeng magkatulungan ng bawat isa, o mailabas kung sakaling merong pinagdadaanan na hindi alam ng grupo. Isang patotoo rin na may mga mabuting tao talaga na nung natirikan kami nung anak ko doon sa nag-vlog kami sa Tigaon ay gabi na. Pag isang drive lang namin doon, biglang nabasag yung bearing. Basag talaga, durog. So di ang ingay. Tapos pag parking ko doon may isang yung parang shop, auto shop. Tapos nagagano sa akin, yun. Alam niya na yung nangyari. Tapos sabi niya, hindi mo na pwedeng ibiyaya ng malayo. Sabi nung tao na yun, yung nagbabantay. Sabi, bakit? Basag yung bearing, lalo kayo ma-aksidente niya kasi nagkakabig daw yun. Pag sira yung bearing, kumakabig bigla. Yun. Dito ka na matulog, sabi niya. Ako nang bahala dyan. Tapos yun, yung pyesa ka dyan, walang available. So, doon kayo natulog? Doon na natulog. Tapos doon pa kami pinakain. Tapos sabi ko sana, doon na kami matutulog sa sakyan. Doon ako pinatulog nung Yun, nagkaroon ng pyesa. Nagulat nga ako, biglang nagkaroon ng pyesa na bearing doon. Ang pyesa mabibili pa sa Naga. Almost 3 hours pa yung biyahe. Yun. Pinakahapunan pa, pinaalmusal pa doon. Kaya, yun nga lang, talagang yung bayad talaga, yung talagang bayad sa Kaya, yung pasalamat ko rin sa Panginoon, yung At sana yun, ano mangyari, hindi pa rin ako ginigyan pa rin sa tuloy pa rin. Salamat sa Diyos. Yung tinawagan po ako nito na siyempre kaibigan mo, di ba? And wala naman pong parang wala naman pastor na stress last. Kumbaga yung mga sabi ko nga yung pasalamat na lang ako sa mga blessings po. Tawag ko sa'yo na-stress ka. Apo, kasi iniisip ko paano siya rin ma-help kasi, di ba? Sa akin naman po, sobrang sabi nga ni Kuya Bobby, bilang isang ama, doon ka talaga may stress, di ba? Sa mga needs ng mga anak mo na hindi mo kayang ibigay. Yung mga kailangan na pang-aaral, yung sa buhay na minsan, totoo ito, minsan wala ka talagang pera, wala kang makuhaan. Tapos yung mga kamag-anak mo, sabihin, hihingi ako pang kailangan talaga nila. Pero wala man tayong magawa. Magbigay tayo ng 100 o 500. Basta mapagbigyan lang natin. So, sa sobrang dami, di ko na maisa-isa kung ano ba yung mga nagpapa-stress sa akin. Laging wala pagdating na sa buhay namin si Kalinga Prab, wala na talagang ako ng problema. Pero yung para panahon na noon, talagang na stress talaga ako na pag nahingi yung bata na papa bibigyan mo ako ng tapos wala ka pala pera. Doon ako tapos yun lang. Pero na yun, alam nyo naman salamat kay Kuya Rab kasi wala na talaga na yun ang problema. Lahat na wala natatanggal. Salamat sa mga kalingap kay Kuya Bal. Problema lang kapag nagkakasakit bagay. Tulad last week, yung pamangkin ko may sakit, ganyan. Yun lang naman yung stress na meron kami ngayon kasi sa mga pinagdaanan ko, di ba?
para sa akin, yung magkasakit ang mahirap talaga. Siyempre, sa gastos, ganyan. Para sa akin ngayon, masabi ko na, okay na, mas okay kami ngayon. Pero ang ayoko lang, sana wag na kaming may magkasakit sa pamilya. Kasi problema yan, mabigat yan. Yun lang naman yung pinakang-stress sa akin. Ang magkasakit, ako, si mama, pamangkin ko, kapatid ko. So pag wala yun, ngayon, masabi ko, okay kami. Kaya wala kaming problema ngayon. Mas maayos ngayon. Salamat, Kuya Rab. Salamat sa Kalingap. Salamat, Panginoon. Ayun, good morning po. First time ko dito. Yun sana, ako pala si Reynard Riesa. Bago sa yan sinasama ni Kalingap. Rab, salamat Rab. At salamat kay Kuya Bal at salamat sa lahat ng Kalingap. Lalo na sa Keyboys. Kay Paz, thank you din po sa pag-invite dito. Sa stress, sana maranasan ko din yung stress ni Edu. Paano, pa-experience mo din sa amin kung paano maging sikat. Yan. Hindi, nakaka-proud lang yung kila Edu tapos sa buong Kalingap. Pero doon tayo sa topic, sa stress. Ako naman, ang na-stress ko lang naman is yung sa pamilya ko rin. Lalo na dun sa mag-ina ko na nagkasakit last week. Yun talaga yung hindi matanggal sa isip ko na kapag may sakit yung baby ko, hindi ako mapakali. Kaya sa awa naman ng Diyos, okay naman na sila ngayon. Kaya wala na din akong pinagkaka-stressan ngayon. Sa financial, okay naman. Yun lang. Ayaw ko lang magkasakit yung sa pamilya ko. Kasi sobrang hirap. Lalo na kapag kulang ka na sa financial, magkakasakit pa. Yun, nakaka-stress na masyado. Pero ngayon, okay naman. Salamat sa Diyos naman. Ayan, good morning po sa lahat. Ako naman yung kina-stressan ko naman, hindi naman masyadong thankful naman ako, wala naman masyadong stress ngayong panahon, Pero syempre lagi tayong prepared diyan. Siguro yung na lang, syempre financial usual naman na problema nating lahat 'yan. Lahat na-experience nating lahat. And then itong syempre yung isa pang kina-stressan ko siguro na lang is yung kung kailan lalabas si baby. Kasi talaga anytime na ngayon daw pwedeng lumabas kasi parang matured na raw si baby. So baka salamat. Tapos baka hindi mo na ako makasama ng ilang weeks kasi mag-focus muna ako kay baby pag lumabas. And then ano pa ba? Yun yung isa pa sigurong kinaistasan ko rin kapag isa sa atin may ganyan, may nababash. Siyempre napapanood ko kahit hindi naman ako na nararamdaman ko yung kumbaga yung pain or yung suffering ng mga nababash na kasama natin. Yun lang. Salamat po. Si Kuya Jens ba yan? Kuya Jens, mahal ka talaga ng kagrupo mo. Ayan, good morning po. So, ayan, masaya ako ngayon kasi ang dami natin. At welcome sa mga bago kay Ninong Bobby at kay Reynard, So, stress. Iba ngayon stress, hindi pa sa salamat. Parang napansin siguro yung Pastor stress tayong lahat So, sa stress, siguro, naisip ko tatlo. Una yung health, kagaya ngayon may sipon ako. Ayan, naka-stress talaga pag may sipon. Kasi yun, tas kagabi, sa kanong isang gabi may si baby, masama ang pakiramdam. So pag si baby talaga may sakit, iba sa pakiramdam, nakakatakot. Kasi ang baby di pa marunong magsalita, di pa marunong kung ano yung nila. So kapag nakita kong matamlay, nakakatakot talaga. At di mo alam di niya tinalam kung ano yung problema. So yun lang naman, same kay Reynard talaga. At sa susunod, maranasan na rin yan ni Kuya Nel. Kasi pag may may baby, akala ko dati madali lang. Pero naranasan ko pala, pag iba talaga pag may baby. Parang kalahati ng buhay mo Or minsan mas more pa sa buhay mo. Oo. Yan, mas gusto ko ako na lang magkasakit tapos syempre naawa din ako kay Jack pag kasi mas malambing pati siya kay Jack. Yun yung kinaka-stress ko, yung sakit, yan. Sabi nga, kalusugan natin ay yaman din yan So, rin tayo, kumbaga wag din nating kalimutan yung ating health, yan, magpahinga tayo, matulog ng maaga, wag puro live.
Puro lang. So yun, pangalawa naman, stress ko din is yung time management. Ayan, siyempre busy tayong lahat. Yan, nakaraan nga medyo nag-away kami ni Jack kasi wala daw akong time. Pero yun, okay naman na. Kaya yun, na-stress ako doon. Lalo siyempre tayo, kalingap. Marami na tayong kumbaga, maraming umaasa sa atin. At maraming naghihintay. Yan. So, hindi lang naman to about sa masabi natin na kasi pag nagbablog tayo, kumikita tayo, ganyan. Kung tutusin, pwede naman po kayo mag-vlog ng ng every other day, or kung kailan lang namin gusto. Pero hindi po kasi, marami po kasi naghihintay. Lalo na ngayon, marami tayong beneficiaries. No, marami. Yung iba nga, di ko pa nababalikan na naghihintay sa atin. Yun po. So, parang mission na namin talaga, mission na namin ito. Buti na nga lang po may team ako, may K-Boys on Mission, ganun. Tapos, pangatlo naman, yung huli, yung sa pabahay kay Filomeno. First time nangyari yun na nagkaroon ng problema sa pabahay, yung sa carpenter. Pero di naman namin talaga siya, sariling karpentero. Kaya yun, yun yung na-stress kami. Kasi dapat, tapos na yung pabahay, dapat makalipat na sila Filomeno. Pero yun, na-extend pa ng na-extend. Siyempre, panibagong budget na naman, panibagong gastusin na naman. So, yun lang po. Thank you. Pero sa bandang huli, salamat pa rin kay Lord kasi kung di naman siya yung masyado nakaka-stress talaga na sobrang sakit talaga yung ng karamdaman or anumang masyadong malaking problema. Kaya pa rin naman po. Kaya thank you pa rin kay Lord. Siguro time management and yun, discipline. Siguro kasi hindi lang kasi ako dito sa Diet po may beneficiary. Pag nawi rin ako sa Naga, meron po tayong inaano doon. So, yun yung kinaka-stress ko kasi yung time management. Siguro, impact isa sa nakapekto na rin siguro yung sa panahon. Yung tipong gusto ko rin naman lumabas, pero dahil sa panahon parang sobrang init. Di mo magawa yung mga parang nakaplano mo sanang gawin. Tapos, yun lang naman po. Pero aside po from that, blessed naman po. I'm thankful pa rin naman po. Yun lang naman po kasi. Hindi ko pa ma-pinpoint this past few weeks. Na-stress talaga ako sa nililibang ko lang yung sarili ko. Hindi ko alam kung bakit pa. Tapos, yun nagbunga siya na nagkasakit ako. Nagkasakit ako guys, 1 week. Hindi lang halata. Tapos, after noon, nagkasakit ulit ako, nagkapigsa ako. Medyo masakit. Maabala pala yun, ganun. Tapos, siguro, itong petsa naman na ito sa, sa mga vloggers ay petsa di peligro na talaga. Pabos na. Sa bahay, wala na din mga supplies, ganun. So, parang, pag nakikita nila ako, alam mo na yung, iba na yung tingin nila. So, medyo nakaka-stress yun, syempre. Kaya lagi wala ako sa bahay. Alis ako, wala na sila. Nabalik ako, tulog na din sila. Kaya, may tapos sa school, parang, ina-expect pa rin nila ako sa school na lagi magpakita doon, syempre kailangan tumulong doon. Kaya, siguro ngayong graduation, baka makatulong ako. Salamat sa share po na bawat isa. Bakit mahalaga yon? Kasi hindi laging okay. Tapos lagi may frustration, lagi may expectation ng iba, lagi may pressure. Maganda yung shinare ni Eds eh. Kahit nakakatawa siya minsan. Pag mas gumagaling ka, umaangat din yung pressure at problema. Lalo na pag magaling ka mag-solve ng problema, lalo kang bibigyan ng maraming malalaking problema na pwedeng i-solve. Yun din naman ang role pag sa work eh. Kapag magaling ka mag-solve ng problem, may manager ka. Magmamanage ka na mas maraming problema. Pag mas magaling ka pa, magiging CEO ka. Pero problema yun. Na-stretch tayo. Kaya yun yung topic po nating sinimulan. Kasi po, yung babasahin nyo tungkol sa wisdom. So pag may kulang sa wisdom, dagdag stress din yun, dagdag problem. Pag wrong decision, wrong actions, nagpo-produce din siya ng stress sa buhay. At yun yung isang bagay. Kung matandaan nyo po ang
stress ng bawat isa, yun po pwede ipag-pray mamaya. And then meron tayong isang linggo para magbuhatan ng mga problema at pwede rin tayo na makisiya, no, sa mga success ng bawat isa. So magbabasa na po tayo. Ecclesiastes chapter 7. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaring malungkot ang muka, ngunit masaya ang kalooban. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Mas mabuting makarinig ng saway ng matalino kaysa isang mangmang ang pupuri sa iyo. Ang halakhak ng mangmang ay tulad ng siklab ng apoy, walang kabuluhan. Ang matalinong nandadaya ay para na ring mangmang. Ang suhol ay sumira sa dangal ng tao. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtatyaga ay mabuti kaysa kapalaunan. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang magtatanim ng galit. Huwag mong itanong kung bakit mabuting mong araw kaysa ngayon, pagkat iya'y tanong ng walang katuturan. Karunungan ay mabuting gaya ng mana, o lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. Karunungan ay mabuting gaya ng mana, o lalong marilag sa ganang kanila na nakakita ng araw. Sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa makatuwid, bagay gaya ng salapi na sanggalang. Ngunit ang karilagan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan, ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. Pag-isipang mabuti ang ginawa ng Diyos, sino ang makakapagtuwid sa binaluktot niya. Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay sa panahon na kahirapan na isipin mong pareho ang pinadala ng Diyos, ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nagkakaalam kung ano ang nangyayari bukas? Sa loob ng maikling panahon na aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay, nakita ko ang taong namamatay kahit siya ay mabuti, at may masasamang nabubuhay ng matagal. Huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahirapan ang iyong sarili? Ngunit huwag ka rin namang magpapakasama ni magpapakamangmang, at baka mamatay ka ng wala sa panahon. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Higit ang magagawa ng karunungan ng isang tao kaysa magagawa ng 10 hari sa isang lungsod. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nakakasala. Huwag mong pakinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao, at baka kalaunan ay mismong alila mo ang humamak sa iyo. Sapagkat alam mo sa iyong sarili kung gaano nakarami ang iyong hinamak. Sa lahat ng bagay ay sinubok ko ang karunungan sa pag-aakalang ako'y matalino, ngunit napatunayan kong hindi pala. Hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwaga nito para natin maunawaan. Gayon pamay, nagpatuloy ako sa pagdidili-dili. Nagsuri akong mabuti at mataman kong sinisiyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama at walang kabuluhan. Ang walang kabuluhan ang magpakamangmang. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatuwid, bagay ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kanyang mga kamay ay gaya ng mga panali. Ang nalulugod sa Diyos ay tatakas sa kanya, ngunit ang makasalanan ay makukuha niya. Narito, ito'y aking masumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit ang tao'y nag-iisip kung ano-anong bagay.
Ito po ay part ng wisdom books, yung Job, yung Proverbs, mga ngaral. Medyo malalim, pero reflection to tungkol sa buhay. Pag-aralan mong magpipigil sa sarili. Number 9. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Ang ano ko po dito, hindi mo naman kailangan magtanim ng galit sa kapwa mo dahil habang nagtatanim ka ng galit, parang apoy lang din yan na parang ginagatungan lang yung sarili mong galit at habang nag-iisip ka ng mga bagay na ikagagalit mo, lalo ka lang magagalit. Ayan. Sana manatili yung kapayapaan sa puso natin. Ayan. Verse 8 po, sa wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa sa panimula. Parang sinasabi na ito yung paghahanda ba. Bagang lahat naman naranasan na yung tulad ba dati mga last week na pinag-aralan natin na hindi na ako kontento. Yung ganun. Parang hindi na ako kontento. Siguro si Harry Solomon yun, di ba, kuya? Na natuto siya. Siguro natutunan niya na mas mahalaga yung paghandaan yung mga kasalanan mo, kumbaga ay wag kang maging masaya ngayon, wag kang sobrang maging masaya. Yung pagiging sobrang masaya kasi bawal yan eh. Basta maglingkod ka lang sa Panginoon siguro, ganun. Para mas maganda nga daw yung tulad nung sa verse 8 na yung kamatayan ang pagandaan, wag yung ngayon kasi hindi naman dito yung totoong ligaya ng buhay sa langit, di ba? Yung verse 11, ang taong nagtataglay ng karunungan ay higit na mainam kaysa minamanang kayamanan. Para sa akin yung sa karunungan kasi sa based on experience, tapos parang galing siya sa pinaghirapan mo. Na di tulad nung sa kayamanan kasi, mapupunta na lang siya sa'yo, bigay lang sa'yo ng magulang mo pero hindi mo siya pinaghirapan. Pero dun sa karunungan kasi, may experience doon na naghirap ka, pinaghirapan mo siya, at may mga natutunan ka. Yun lang naman, dun sa verse 11. Verse 23, sa lahat ng bagay ay sinubok ko ang karunungan sa pag-aakalang ako'y matalino. Ito ay nung panahon na naliligaw pa tayo ng landas, nung dumating tayo sa punto ng kayabangan na lang sa sarili, feeling ko sa sarili ko, perfect ako. Feeling ko sa pagbibisyo ko, tumatalino ako. Feeling ko, lahat ng bagay sa mundo, kabisado ko. Pero sa kalaunan, sa bandang huli, napatunayan ko ang lahat ay mali. Kaya maraming salamat nakapagbalik ako sa Panginoon. Ito po ang malaking bagay ng mga panahon na nawala sa akin, ang Panginoon at ang pagtitiwala sa sarili. Ito yung sa akin ng number 26. Bagay to sa mga taong kagaya namin, kay Dr. Love. Bagay ito kay Dr. Love. Hindi. lalo sa akin. Itong number 26, natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa sa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Di ba? Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang bisig ay tulad ng isang tanikala. Ang taong matuwid ay nakaiwas rito, ngunit naalipin ang mga masasama. Diba? Pinagdaanan natin to, Dr. Love, yung... Diba? Napagdaanan natin to. Oo. Hindi kasalanan yung pag-amin ng nagawa mo dati. Oh, 'di ba? Ang importante dito ay pinagsisihan mo yung mga ginawa mo sa buhay. Kaya mas maganda talaga yung magsisi ka na hanggang may buhay. Ayan. Kaya nasa akin po, siguro po itong verse 20. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ano po? Ayan. Aray ko. Aray ko. Siguro po, yung masasabi ko lang talaga dito, ang dito, kumbaga,
ang pagkakalam ko, Pastor, sa Bible, hindi sa gawa maliligtas yung tao. Diba? Yung pagkakalam ko na dahil sa gawa, kung ano yung mga ginawa mong kabutihan is maliligtas ka na. So hindi po ang ano ko dito yung faith natin kay Lord. Na simulan natin yung faith natin kay Lord kasi kapag yung faith natin kay Lord, yung gawa natin susunod na lang yan doon. Saka pati yung faith natin kay Lord, yun yung isa na makapagliligtas sa atin. Hindi po yung mga ginagawa nating mga kabutihan. Basta as a Christian pastor, yun, ang pinakauna nga po yung faith natin kay Lord para at least kung ano yung, kasi pag may faith tayo kay Lord, papalaw na lang yung mga kabutihan na gagawin natin. Yun lang po. Salamat po. Yung napili ko rito yung yung pumukaw sa akin talaga yung pag-aralan mong magpigil sa sarili. 9. Mangmang lang ang nagtatanim ng galit. So para bang lahat naman tayo may mga time talaga nagkagalit. Nakakapagsalita, no? After niyan, ma-realize natin ay mukhang hindi maganda. So dito po nire-remind tayo na pag-aralan mo na hangga't maaari no magpigil dahil wala namang maidulot talaga na maganda yung galit. So malaking bagay po na sa verse na to na pwede mong magiging guide na habang naging matured tayo, matuto tayo magpigil sa sarili. Ang tamang kahubaran dyan, bro, na huwag tayong mainggit sa ating kapwa. Gagawin lang natin ang ating sarili at magpakatotoo tayo para hindi tayo naiinggit doon sa kanilang natamo. Mahirap po ang inggit sa buhay. Comparison is the thief of joy. Parang kumakain to ng kaligayahan. Parang lagi ka na lang may nakikita na pupuna. Hindi ka nagiging masaya. Maganda po yung sinabi kanina na kailangan magpigil kasi ang masasamang salita napapatawad pero hindi madaling kalimutan. Lalo na pag nailabas mo na yan. Nagkasorihan na kayo kaso madami na kayong nasabi. Parang hindi siya madaling kalimutan. Ano lang din, siguro po yung pinakalas, yung higit sa lahat ito ang nalaman ko, ginawa ng Diyos ang taon na matuwid, pero nag-isip ang taon na maraming paraan para maging masama. So tayo naman po ay nilikha ng matuwid. Sabi na bilang tao, hindi naman talaga tayo perfecto. So binigyan tayo ng free will po ni God. Yun, nasa sa atin na rin siya kung paano natin isa sa buhay, yung araw-araw nating gawain. Mayroong choice nila kung gusto nila maging masama or mabuti. Ano na lang, advice na lang na in our everyday life, always choose to be kind na lang. Yun na lang. Ito lang pass. Verse 16. Ayan. Huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahirapan ang iyong sarili? Ngunit huwag ka rin namang magpapakasama ni magpapakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka lang kung may takot ka sa Diyos. So, napakaganda po. Di ko na kailangan mag-explain eh. Andito na yung explanation. So, ibig sabihin nito, huwag tayong masyadong maging sakim. Huwag tayong masyadong maging, self-centered. Yung parang gusto natin tayo palagi yung angat, tayo palagi yung magaling. Yun. Maging lang tayo, balance lang and humble. Kung makontento tayo sa binigay ni Lord sa atin. And bandang huli lahat naman tayo mamatay, di ba? At isa lang yung patutunguhan natin, di ba? Lahat tayo mamatay. So, gawin natin yung yung makakabuti at yung para kay Lord. Kasi nga sabi dito, magtatagumpay ka lang kung may takot ka sa Diyos. Gaya ng sinabi ni Sir Olives, yung pananampalataya, naniniwala tayo sa Kanya. Yung faith lang ang makakapagligtas sa atin, hindi yung mabuting gawa. Kasi sabi din dito, yun nga sabi kanina, walang gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Ibig sabihin, walang perpekto. Walang perpektong tao. Kahit pa sabihin natin na mabait tayo or kahit sabihin ng viewers na ikaw yung pinaka-perfect, mali yun. No? Kaya ayoko na sabihin perfect ako pag may mga viewers na mga nagko-comment. Ako, parang nakikringy ako. Hindi po, si Lord lang yung perfect, hindi tayo. So wala tayong dapat ipagmalaki, kundi si Lord lang. So, yun po. Pag may pananaw ako, tapos may nagko-correct sa akin, pero alam ko namang may point naman siya, pinapanindigan ko pa rin talaga yung point ko.
Lately, na habang tumatanda ako, na-realize ko na dapat pala talaga mag-accept tayo ng kumbaga ng critics, yung correction. Tanggapin natin yung mga correction sa atin, magpasalamat tayo dun sa nag-correct sa atin. At kasi ngayon sa panahon din pala ngayon, napansin ko rin, ang mga tao ay mas nahuhok sa sa kamangmangan, kumbaga mas ginugusto nila yung magandang kasinungalingan kaysa sa masamang katotohanan. Maganda man o hindi ang buhay mo, matalino man o mangmang, may buhay ka ngayon na maiksi lang, sa dulot-dulo haharap tayo sa Diyos. And we are all accountable to God. Siya yung creator, dapat ang buhay natin guided niya sa kanyang salita, kaso hindi. Ang lahat makasalanan, nabanggit. So kapag tayo lahat po makasalanan, ibig sabihin kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng Diyos sa buhay. At si Kristo namatay sa krus para bayaran ng mga kasalanan na yon. Mahalaga yung sinabi ni Sir Olives na hindi sa mabubuting gawa, lahat ng meron tayo, blessing ni Lord, ito'y habag, pero ang pinakamahalaga, pananampalataya. Ibig po sabihin, buong-buong pagtitiwala na si Jesus lang ang pwedeng magligtas at magpatawad ng ating mga kasalanan. So I want to end, kasi ito inaabangan dito ng mga viewers. Tingin ko, gusto ni Kalinga Prab, hindi masayang tong ginagawa natin. Ang dulo nito, sana kaligtasan, hindi lang ng buhay niyo, pati ng pamilya niyo. So this is a reminder. Ang sa akin po, verse 1, ang sabi dyan, mabuting pangalan, mahalaga. Tapos sa verse 2, mas maganda pa daw ang kamatayan kaysa sa araw ng may isinisilang. Sa akin, maganda lang ang mabuting pangalan kung ang pangalan mo nasa aklat ng buhay pag ikaw namatay. Walang saysay ang mabuting pangalan na may karangyaan at kamangmangan pero walang Diyos. Ang sabi natin ng week 1, ang karunungan without God, meaningless din. So yung sa second verse naman, maganda ang kamatayan kung pagkamatay mo, nasa piling ka ng Diyos. Kasi kung namatay ka na wala sa piling ng Diyos, trahedya po yun. So may ibibigay po ako sa inyo and I pray, seryosohin niyo po. Ang gusto ni Kalinga Prab, matagpuan natin ang tunay na kaligayahan, kaligtasan na nagmumula kay Jesus. Lagi niyang sinasabi, di ba, sa dulo, Jesus. Pero pag hindi mo alam na ikaw ay may problema ng kasalanan, parang sa doktor, pag di mo alam na may sakit ka, hindi ka lalapit sa doktor. Pag lumapit ka sa doktor, ang sasabihin niya, anong kondisyon mo, aamin ka kung ano ang problema. Unless makita mo, ikaw ay makasalanang tao na kailangan ng Diyos, hindi mo makikita ang gospel na good news. Makikita mo lang ang mabuting balita, pag alam mo, katulad na sinabi niya, walang mabuting tao na hindi nagkakaroon ng kasalanan. Lahat po tayo nagkasala. Kailangan po natin ang pagsisisi, pananampalataya, at may experience nyo naman yung sinasabi ni Sir Olives na kaya ka gumagawa ng mabuti, hindi dahil gusto mong maligtas, ito'y bunga ng kaligtasan. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi binabago ka na ng Diyos at gusto mo namang gawin ito para sa iba. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo.